Sa napaka-ma-aksyon po sa Senado. Marami pong tensyon na naganap pero, maganda po yung ginawa ni kasi, ang tingin ko another kaguluhan sa Senado, talagang kawawa na po tayong lahat 'no. Kasi may mga puwersa na parang masaya pa na mas magulo sa Senado kaysa sa maayos, eh. Ngayon naman po nakita po natin na nagparaya si Jinggoy. Kusa po siyang sumuko sa mga otoridad dahil po sa kanyang kinakaharap na kaso na plunder. At ito po ang rekomendasyon po rito ay, non-bailable. Pero siyempre makikita po natin 'yan, ipaglalaban pa rin 'yan ng kampo ni Jinggoy Estrada, yung kaso na 'yan 'no. So ano po yung mga sinabi ni Jinggoy Estrada na rebelasyon para sa atin? Ito po ang sinabi ni Jinggoy. Ngayon ko lang po publiko ito. Maraming beses po akong inalok na talikuran na majority black kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit hindi ko po ito tinanggap. I will remain firmly with the majority black under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. I will not yield to threats. I will not be intimidated. Yan po ang pahayag ni Jingo Estrada. Alam niyo po, very revealing po 'to 'no. Kaya po itong mga minority senators, lalo na po 'tong Tulfo brothers na very vocal po sila na magkakaroon po ng palitan ng Senado. Alam niyo itong Tulfo brothers 'no, wala po silang decency 'no, na itago. Hindi po katulad ng mga ibang senador, hindi mo mariringgan na openly nananawagan sila na bumaliktad yung kapwa nila senador. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng pagbaliktad? Alam niyo po, lalo na ngayon 'no, eto na naharap na. Anong katwiran ni Jinggoy? Ang katwiran po ni Jinggoy, inaalok siya many times. Maya't-maya, sabi nga ni Marcoleta, maya't-mayang inaalok si Jinggoy, minuminuto. Baka exaggeration naman yung minuto. Pero halos oras-oras, inaalok siya na mawawalan siya ng kaso, 'no? Mawawalan siya ng kaso 'pag siya ay bumaliktad. Imagine, napakadali po 'no, sa mga taong walang prinsipyo at sa mga taong tunay na magnanakaw. Si Jinggoy, ako po ay hindi po ako supporter niya noon pa. Between Jinggoy nga tsaka kay JB, dito pa ako sa nagpapanggap na good one, eh, 'di ba? Kasi talagang mukhang sa kanilang dalawa mukhang si Jinggoy talaga yung ano, eh, bad one, eh. Yung isa yung good one, eh, sa itsura. Pero sa totoo po, eto ang realization ko rito, eh. Grabe pala 'no, grabe ang panggigipit, kulong, ano ka, traidorin mo yung mga kasama mo sa 13 or kulong ka. Yun yung option 'no. Kaya ako patuloy po akong, na binabasa ko po, may dalawa akong senador na tila yun na nga 'no, hindi hindi ko nga nakita ngayon, eh. Hindi ko na at least yung dalawang bilyar nakita natin na sumuporta, si Marcoleta, sila Cayetano, pero yung the rest 'no, parang, hindi mo makita. Okey. So ako sa tingin ko, eto malinaw na kay Jinggoy, sabi niya prinsipyo na 'to, 'di ba? Ah, Talagang tapat siya sa hindi po dahil siguro kay Alan Peter Cayetano, pero yung pananaw na maging independent yung Senate, hindi po nadidiktahan. Napakaganda po nitong incentive 'no, sa mga nagdadalawang isip pa na gustong bumaliktad. Ako, tapatan tayo, sa revelasyon na 'to ni Jinggoy, ang tingin ko talaga kung babaliktad ka na majority ka, babaliktad ka, siyempre alam naman ng mga tao kung sino yung mga may kaso, eh. Babantayan rin natin 'yan, 'di ba? Very vocal sila sa pagsasabi. Ako yung kay Loren Legarda, sa tingin ko intriga na lang 'yan.
Hindi siguro babaliktad si Loren Legarda kasi siya yung presiding officer ng pinamumukha sa kanya na ikaw yung nagpe-preside, pinagsasalita mo si Kiko, tapos ipamumukha sa'yo na hindi mo siya pinagsasalita. Masakit kay Loren Legarda yan na tapos sinasabi ngayon na isa siya sa babaliktad. Talagang pag bumaliktad si Loren Legarda, sobrang garapal na ng ninakaw niya. Yung ganyan, yung ipahiya ka, pinahiya ka ni Kiko. Ikaw yung presiding officer nung nag-walk out sila. Nakakahiya po sa parte mo yun. Tapos babaliktad ka dahil takot ka makasuhan. Oh. Yan yung kay Loren. Hindi ako naniniwala. Si Loren Legarda ang huli. Kasi binanggit yung pangalan niya na kinakausap Si Joel Villanueva at saka si Chis Escudero. Pag bumaliktad po sila, magnanakaw po. Yun lang, wala na pong ibang paliwanag. Sa dami po nangyari sa Senado, nagkaputukan, naroon kayo. Sa dami po nangyari sa Senado, pag bumaliktad ka ngayon, 13 ka, hindi ka lang Judas. Diba sabi ni Camille Villar, Judas ang babaliktad. Sino pa ba nagsabi? Si Marcoleta yata. Nagsabi rin na Judas yung babaliktad. Dahil sa sakripisyo ni Bato. Pero ako, sa dalawa na yan, si Joel kasi silang dalawa yung may kaso Sa dalawa na yan, sino man ang bumaliktad dyan, alam mo, magnanakaw. Ganun na lang po yun. Natiis mo yun lahat hindi ka bumabaliktad. Tapos nung nakita mo na si Jinggoy, pinakulong. Bigla kang babaliktad. Yun lang po ang tanging dahilan nun. Wala na pong iba. Magnanakaw yung babaliktad. Hindi po yan propaganda. Bakit ka ba, kung wala kang ginawa, di ba? Bakit ka may pressure? Tignan nyo si Marcoleta. Plunder din ang ikakaso sa kanya. Kinakaso sa kanya, plunder din. Pero dahil hindi siya nag-plunder, hindi niya problema yun. Nangunguna pa rin. Okay. Sa ganitong sitwasyon, ito pa po ang sinabi ni Jinggoy Estrada. Ang nakataya rito ay kasarinlan ng Senado. Correct. Hindi dapat maging vulnerable ang institusyon ito sa panlabas na pressure. Dapat itong manatiling malaya sa political coercion, sa hindi nararapat na impluensya at sa anumang planong magpapahina sa konstitusyonal nitong papel bilang kapantay at malayang sangay ng pamahalaan. Correct na correct. Di ba? Ito pong laban na to ni Jinggoy, sakripisyo na niya sarili niya. May karapatan na siya magsalita ng ganyan. Yung kasarinlan ng Senado kasi nakulong na siya Pero kung hindi ka nakukulong at nagsasalita ka ng katulad ng mga nasa kabilang panig, safe na safe sila Tapos sasabihin nila na hindi totoo na pinipressure yung hindi totoo na pinipressure yung Senado. Kalokohan po yan. Pressure na pressure po ang Senado ngayon.